na gustong mag-aaral pero walang kapasidad, hindi kayang pag-aralin ng magulang. So may more certain requirements, pero once na na-reach mo yung requirements na yun, susuportahan ka at pag-aaralin ka ng angkop hanggang sa makatapos. In fact, marami na tayong mga kakilala na nakagraduate na, ngayon nagtuturo na, and sila mismo nag-sponsor na sila sa angkop. Panoorin nyo yung mga interview ko doon sa Angkop Scholar. I-interviewin natin yung mga Angkop Scholar. Ano ba yung Angkop Scholar? So, paki-explain mo nga, Ate Angelica. Angkop Scholar po, ito po yung mga estudyante po na nangangailangan po ng financial assistance po sa pag-aaral po nila. Gustong mag-aaral pero walang kapasidad. Opo. Ayun, okay. And sila po yung mga masisipag na mga mag-aaral po natin na gustong makapagtapos po ng mga pag-aaral. Pero hindi po ganun ka-stable po yung mga pamumuhay po nila. Okay. So, ano yun ba? Anong year mo na? Ano po, 4th year college na po. Wow! Graduating na. 4th year college. Since first year ba, sponsored ka ng angkop? Yes po. Anong masasabi mo ngayon doon sa mga tao na tumutulong para maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo? Sobrang thankful po ako dahil po may nakakatulong po sa amin sa pag-aaral ko dahil po 3 kami magkakapatid, and sobrang saya po na may mga tao pong willing po na tumulong sa aming mga mag-aaral na makapagtapos po. Kung may message ka doon sa mga sponsor, ano yan? Sa lahat po ng sponsor ng Angkop Scholars, maraming salamat po sa inyo dahil po ginawa po kayong instrumento po ni Lord para po matulungan po yung mga nangangailangan para makapagtapos po kami ng pag-aaral. And Tanong, if ever ba graduate ka na, hindi nagtatrabaho ka na, tutulong ka rin ba sa mga future angkop scholars? opo naman po kasi po syempre dito po ako nag-start, and ako po masaya po ako na makatulong din po sa iba. Para sa mga sponsor or future sponsor, may mga mabubuting kalooban na gustong tumulong. Paano mo sila i-encourage? Unang-una po, ipapakita ko po muna sa kanila kung paano po sincere ako bilang estudyante at isang part po ng community na to na angkop po. Ipapakita ko sa kanila yung mga bagay na makakabuti po, kagaya na lang po ng magandang grades po na nagpapatunay po na ito pong binigay nila sa akin is magandang halimbawa po para sa future ko. Part ng in-interview natin ngayon. Pangalan? Ako po si Abigail A. Denosta. Pwede mo ba ikwento sa amin paano ka naging angkop scholar? Yung tita ko po yung nagpasok sa akin, year 2018 po. 2018! So matagal na. Wow! And 2023, that's 5 years ago. Ay, tama ba? Yup. Oh, wow. Anong year mo nung nagsimula kang maging scholar? Grade 8 po. Grade 8. Okay. And ngayon, anong year mo na? 12 po. So, in total, how many years ka na as a scholar? 3 to 4 years. 3 to 4 years. Ano masasabi mo na naging scholar ka? Malaking tulong po yun sa pag-aaral ko. So, kung meron kang message doon sa mga nag-sponsor sa'yo, ano yon? Thank you very much po sa malaking naitulong niyo po sa akin para po makapag-aral ako. At may pagpatuloy ko po yung pag-aaral ko hanggang ngayon po. The mic is yours. The camera is yours. Paano mo i-encourage yung mga gustong maging sponsor? Sana marami pa po kayong matulungan na katulad ko po na may magulang na walang kakayahang pag-aralin kami. And ayun po, sana po marami pa po kayong matulungan. Nasa harap natin ngayon isa sa mga scholar ng angkop. Pangalan natin? Ako po si Sheena Grace E. Palma. Anong year mo na? First year college po. So kailan ka nag-start mag-scholar? Way back 2018 po. Bilang scholar, ano masasabi mo? Sobrang nakakatulong po siya sa amin. Message mo sa sponsor mo, ano yan? Thank you po. Sana po mas madami po kayo matulungan na katulad po namin. Thank you po and God bless you all po. Alright. Ngayon, interview naman natin parents ng angkop scholar. Pangalan po? Ako po si Maricel Del Mundo Toledo. Ilang taon na pong scholar ang inyong anak? Nag-start po siya ng first year hanggang grade 12 na.
incoming grade 12. So, 6 years 6 years na. almost. Ano po ang masasabi ninyo na meron po kayong anak na scholar? Napakalaking tulong po ng scholarship na ibinibigay ng ANCOP sa amin. So kung may message po kayo doon sa sponsor ng mga scholar, ano po yun? Message ko po sa kanila, sana po ipagpatuloy niyo po ang pagtulong sa tulad namin. Hindi po masyadong nakakakayang magpaaral ng anak. Kasi po napakalaking tulong po sa amin tulad ng inyong sponsor para sa kanilang pag-aaral. As part ng ating interview, kausapin naman natin, pangalan ni Kuya. Ben Carlos Dem Toledo po. Kuya Carlo, anong year mo na ngayon? Grade 12 na po. Kailan ka nag-start maging scholar? Magko first year po. First year. Wow. O, kumusta ka naman bilang scholar? Anong masasabi mo? Thankful po. Doon sa mga sponsor mo, anong message mo? Thank you po sobra kasi makakapag-aral po ako sa mga sponsors kasi marami po silang natulungan na mga students po na gusto mong makapag-aral. Kausapin naman natin tong syempre yung estudyante and yung magulang. Pero teka lang, sino ba yung estudyante rito? So joke lang. Unahin natin. Yung scholar, pakilala ka. Hi, I'm Eliza Albendio. Okay. And year? Second year, incoming third year po. Wow! Akala ko from second year, fourth year agad. May third year pa pala. O, ano masasabi mo ngayon bilang scholar? Syempre po, I am grateful to be one of the scholars of ANCOP and nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsors sa patuloy po na pagsuporta sa amin para po sa pag-aaral namin. Yeah. And si Madam, Mother, anong masasabi mo bilang magulang ng scholar? Sobra po akong nagpapasalamat at tuwan-tuwa po ako na naging scholar po yung anak ko, si Eliza, dahil sobrang nakakatulong po sa amin na matustusan po yung kanyang pag-aaral. So ano naman ang message nyo ngayon doon sa sponsor? Ikaw muna, ate. First of all, thank you po sa sponsorship na to and sana po patuloy pa po kayong tumulong and marami pa po kayong matulungan na estudyante na kagaya. And, Mother? Ganun din po. Sana po lalo pa po kayong ma-bless para marami pa po kayong estudyante na matulungan at mapagtapos ng kanilang mga pag-aaral. Pangalan? Jonas Sarmiento. Ba't ang lungkot mo? Malungkot ka? Hindi. Okay, sige, banggitin mo ulit ng masaya yung pangalan mo. Jonas Sarmiento po. Yeah, masaya na siya niyan, ha? Hindi. Anyways, masaya siya. Alam niyo kung bakit. Explain ko sa inyo. Kasi isa siya sa mga scholar. Tama ba? Yes po. Okay, gaano katagal ka na scholar? Since grade 3 po. And anong grade mo na ngayon? 4th year college na po. Really? Yes. Grade 3 to 4th year? Yes. Wow! Kaya pala ang saya ni nanay. Yan. Ano ang masasabi mo dahil matagal ka na scholar? Maraming salamat po sa ANCOP dahil mas na tulungan po niya yung magulang ko po at ako rin po sa pag-aaral ko po. Wow. And si nanay, anong masasabi mo bilang parents ng scholar? Proud po ako na isa kami sa naging ANCOP scholar. Yung anak nyo? Yung anak ko. Okay. From grade 3 hanggang ngayon po. More than Scholar pa 10 rin po years? siya. Thanks God dahil yung blessing po na talagang nandyan, pinagkakalog sa amin ni Lord na naging partner sila ng aming pamumuhay, ng pagkapaaral sa anak. May message kayo doon sa sponsor nyo, ano yun? Unahin natin si nanay. Ayun, sa lahat po ng tumutulong, maraming salamat po na patuloy kayong sumusuporta. Isa kami sa beneficiary nun. Yun po, maraming salamat. Part ng kinausap natin, isa sa mga matyagang coordinator para magtuloy-tuloy yung mga angkop. Sila yung mga nag-a-assist. Attorney Arnel ko. Dito Arnel,
Na-amaze lang kami sa profession mo tapos andito ka, nagsasacrifice ka. Ano yung reason? Pwede ba naming malaman yung in a short explanation? Kasi kailangan ko ring bumawi at makatulong para sa ating mga kapatid na mga may hirap. Alam ko na kapos talaga. Maraming kapos sa Yes. kanilang hanap buhay, sa kanilang kita sa kanilang trabaho. Ako na mismo ang magbibigay ng aking time, no? Wow. Aking dedication na sana rin ako ay isa rin sa makakatulong sa kanilang mga pangarap sa buhay. Wow, galing naman. Alam mo, na-amaze lang kami, no? Kasi, di ba, hindi dito pinag-uusapan yung ano yung estado mo. Basta kung talagang gusto mo makatulong, maraming pamamaraan para matulungan sila. Kasi, alam mo, marami kasi tayong mga natatanggap na blessings. So, Wow. I think ito na yung paraan na makabawi man lang tayo. Galing naman. No, sa biyaya ng atin na natanggap natin, no, sa araw-araw. At gusto ko rin ibahagi sa kanila, magiging halimbawa. Kasi ako din, sobrang hirap ko rin noon, sa totoo lang, no? Ang hirap ko rin talaga Really? sa buhay. Opo. At ako scholar din ako. Oh. Pero hindi ako scholar ng angkop. Wala pang angkop siguro noon. Oo, naging scholar lang ako sa university. Malaking tulong sa akin yon yung mga libreng tuition, may mga allowance ka. Kasi kung wala yon, hirap talaga. Ako maramdaman kong hirap kasi kami, 11 kami, no? Oh, 11 kami. As Ako in? yung bunso. At talagang mahirap, no? Hindi ko lang ma-describe. Talagang mahirap. Kaya ito nakikita ko pag nag-i-interview ako sa kanila, nagugulat ako paano nila nasusurvive yung kanilang yung kanilang buhay, no? Kasi kikita ko iba ang kita nila. hindi talaga sapat. 10,000 or Hindi talaga sasapat. talagang hindi sapat. Buti na lang at nandito yung angkop na tumulong. Galing, attorney. Ang galing naman, no? Parang nakarelate ngayon na yung experience mo dati, ngayon, binabalik mo naman sa kanila. Ngayon ko nakuha yung message mo na yun, kung bakit binabalik mo, kasi ikaw mismo na experience. Tama. Attorney Arnel ko, kaibigan natin, siya sa mga pinagpipitagan. Thank you, bro. Thank you bro. Isa sa mga naglilid ng team para maging maayos yung mga scholar or nag-apply na scholar. Kausapin po natin, sir, ano po yung masasabi nyo about to say scholar? Ang masasabi ko dyan, malaking tulong talaga yan, lalo na doon sa mga kapatid natin na medyo sabihin na natin na maliit ang kanilang kinikita na hindi kaya magpa-aral na, lalo na kung maraming anak. So napakalaking tulong sa kanila yan. Na-amaze lang po kami. Kasi at your age, you are 78 pa lang. Oh, 78 pa lang. Imagine nyo yun, 78 pa lang. Pero patuloy na nagsasacrifice para doon sa mga scholar. Ano po yung reason sa likod nun? Naging working student ako. Nag-aral din ako as a working student at Oh. naranasan ko kung gaano kahirap na nag-aaral ka, nagtatrabaho. Kaya sabi ko, itong mga bata ito ngayon na tinutulungan natin, ito yung magandang pagkakataon. Kaya ang palagi kong sinasabi, huwag niyo sayangin. Oh, kaya po pala. At siguro, isa rin itong paraan na sa maayos naman na naging buhay ko, bayad ito. Wow, Bayad. amazing. So kung may message po kayo doon sa mga nag-sponsor at sa mga gustong mag-sponsor, ano po yan? Kung may kakayanan kayo, maski na hindi naman kailangan ng napakalaking halaga, yan ay makakatulong ng malaki sa ating mga scholar natin. Kami umaasa palagi sa mga donor, may kabutihan loob na may maluwag na pamumuhay na maibahagi natin sa mga nangangailangan. So mas maraming mag-sponsor, mas marami pa tayong mapag-aaral na scholar. Hanggat marami ang nag-i-sponsor, marami tayong maidadagdag. Thank you, Tito Rick, sa sacrifice and hope and pray na mas marami pa tayong matulungan in the future. Okay. God bless po. Si Lisel, siya sa mga, anong tawag sa'yo? Full-time ba? Or Angkop social worker po. Angkop social worker. So nakaka-amaze lang
3:09, di pa siya naglalans kasi marami siyang inisikaso kanina ang Angkop Scholar. Tanong lang, Lisel, ano yung reason kung meron man, bakit patuloy ka nag-work para sa Angkop? Siguro po dito, yung puso na meron tayo. Naging part din po ako ng foundation dito na kung bakit po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi wala bang Angkop dati? Yes po dito. Okay. And hindi ko, kumbaga yung sitwasyon ko po dati, nakikita ko din po sa sitwasyon ng mga bata po. And hanggang kailan mo gagawin yan? Siguro hanggat kaya po ng puso kong magmahal sa ating mga community po. Wow, sarap naman pakinggan. Kung may message ka para doon sa mga scholar, ano yun? Siguro kailangan lang nating magpursige sa pag-aaral kasi yung dream natin, lagi nating dapat inaabot 'yan. Hindi pwedeng stagnant lang tayo sa dream natin. Kailangan may ginagawa tayong step para maabot natin yung mga pangarap kasi in the future, makakatulong yun sa atin. So, patuloy na mangarap and pag sumikapang matupad yung pangarap. Yes po. May message ka sa sponsor? Siguro sa ating mga donors, maraming salamat po kasi isa po kayo sa mga biyaya po na tumutulong sa ating mga may hirap or mga kapos po na gustong makapagtapos ng pag-aaral at gustong makaahon po sa kahirapan. For example, gusto kong mag-sponsor. Ano ang pwede kong gawin? Sino ang aking kakausapin? Saan ako kukontak? Ayan po, para sa mga gusto pong sumuporta sa atin pong Angkop, ayan, pwede po kayong mag-message po sa atin pong page, sa CFC Angkop. To contact po our page po, nandun po yung mga Details na kailangan nila. Ayan po, pag nag-message po tayo sa ating pong Facebook group, lagi pong online po yun at ready po ang pagsagot po ng atin pong mga kasama po or staff po ng Angkop. No turning back, kailangan po move forward lang po tayo. Kasi at least sa simpleng bagay, pwede tayong tumulong sa kapwa.